Kami lumabas, sir, merong nagsasabi sa amin na kung sasanib kayo at susuportahan niyo si boss niyo, Congressman Saldico, magantay na lang kayo kung anong balik sa inyo. Siguraduhin niyo lang na mapataob niyo kasi babalikan kayo. Yun ang sinasabi sa amin, sir. Verbally. So mabigat kasi dahil binabangga natin pader talaga. Yes po, sir. Hindi lang basta-basta pader dahil konkreto talaga. So mayroon ding mga naglabas-labasan, so gusto lang namin linawin dahil may naglalabas-labas sa social media kasi ginigiba nga yung kredibilidad ninyo eh. Isa daw sa inyo, nasa sa event ni BP Sara sa Kuwait ay namataan doon. Anong pwede natin linawin kung ganun yun, may lumabas na ganun na isa sa inyo daw na namatahan doon. Ang tingin ko dito, yung ginigiba na kayo'y marin. Ibig sabihin, hindi nila pinapatutuhanan na kayo'y marin yung ba dyan. Yes po, sir. Ano lang yan sir, kamukha lang yan yung lumalabas sa social media. Oh, yun yung Kamukha gusto lang natin. yung- ano ang pag pumunta kami doon, ang pamasahe namin papunta doon, hindi malayo yun. Eh kulang pa nga sa, wala na kaming trabaho ngayon, bakit pupunta pa kami doon? Saka hindi kami connected yan kay Vice na mag-security kami. Dito lang kami kay Kung Saldi. Yun lang sir. So ngayon, yung pinakita ninyong una sa affidavit ninyo at sinuportahan ng mga picture ng mali-malita. Dahil alam ko, yan lang yung makakatulong sa inyo na panghahawakan ninyo talaga na laban ninyo sa laban na ito. So, intact ba talaga yan na kung malita na yan? Yung mga ano na yan, kaya ninyong hanggang sa dulo. Opo sir. Opo, sir. Kahit saan tayo makarating na investigasyon, halimbawa kung magkaroon tayo ng Kahit hanggang sa pinakamataas na korte, sir. Handa Talagang yun talaga yun. Kung ano yung nandun, yun na yun, sir. At hindi nila may pagkakaila yun. Dahil lahat kami, nagakot nun, mga malita na yun. Sir. So yung sinasabi nila nagsisinungaling kami, sa akin siguro sir no, nag-retired ako ng 2021. After mga 1 month siguro pumasok ako kay Kung Saldi. 2021 hanggang natapos hanggang sa ngayon. Kaso lang wala na kami trabaho sa kanya. So lahat ng mga activity ni boss, alam ko, kasama ako sa mga activity dyan na tinatawag na paghahakot ng basura. Kasi ahakot kami, binibilang ng niya. So bubuhatin namin, isakay sa sasakyan. Pagkatapos nun, dadalhin dun sa pondo niya. Tapos mga sunod na araw, doon na i-deliver na namin kung saan. Yun lang po. So pag-deliver ninyo, sir, wala ba talaga kayong makikilala sa mga tumatanggap ng mga Meron, mali-malita? Alam namin. Sinabi mo daw sa mga aktibidad ninyo, may kasamang mga chicks yan? Wala Bukod po. sa pera, walang chicks. Wala po. Wala Sa mga taga-ICC, hindi nag-chicks yung mga yun? Hindi na namin alam Hindi ng namin alam. sir kasi so mayroon na siguro sa kanila na po hindi na namin label na yung sa pambabae nila. Okay, next. Good morning po, sir. Right after nung lumabas kayo, sir, napansin namin talaga na yung media, meron talagang news blackout no, sa mga flagship program nila sa news anong gabi na yon. So, meron kayong nasabi doon sa affidavit na merong mga member di umano ng media na nakatanggap. For the record, sir, can you tell us kung sino-sino po kaya yun para aware kami kung sino sila? And alam naman natin, ang dami na yung mga libel cases na hinaharap na ngayon kasi parang naresbakan na kanyo, naresbakan nyo kayo. Pwede nyo bang sabihin sa amin sino-sino itong mga media personalities? Sir, na magsagot. Sir, sa ano naman, sa media coordinator, merong nabigyan diyan pero siguro hindi namin masabi sa inyo sa off the record na siguro na. Sa tamang panahon na lang, sir, sasabihin namin, sir. Kasi, Mainstream. yes, sir. Kasi pag sinabi namin ngayon,
baka mabulabog sila. Dagdagan naman nila yung pundo nila na pagpapagagawa naman ulit ng trolls, bagong trolls na naman, na sisira naman sa kredibilidad namin. Kaya sa tamang panahon, sir, ako saksi din ako sa pagdi-deliver dyan sa mga media. Sa house, sa mga personalidad. Mayroong isang ano dyan banda sa Kapitolyo din, banda. Saksi ako dyan, sir. Pero sa tamang panahon, sir, ilalahad namin yan. Next. Sir, tanong ko lang po, curious lang po ako. Yung isang maleta, magkano po yung laman na? Yung, kasi may ano yun sir eh, sa medium, large, saka medium large, small, medium large. So yung medium, small, naglalaman siya ng 15 to 30 million. So yung medium, lumalaman siya 40 to 50 million. Yung large, pwede siyang lagyan mo ng 50 to 70 million. Yun lang po sir. Okay. Next. Boss, sabi nila kakampi natin si Leon Leviste, bakit daw dinamay natin yung mami niya? Para sa akin, parang ano yun, kung nagsisinungaling kayo, syempre, hindi nyo idadamay yung kamag-anak ng kakampi natin, di ba? Correct. Parang pinapatibayan yung credibility ninyo kapag sinama ninyo kahit apparently kakampi natin, di ba? Ano masasabi ninyo doon? Ika nga, sir, from the beginning, sabi nga namin, yung totoo lang, totoo, kahit kakampi pa namin. Sabihin namin, totoo ang sinasabi namin, sir, eh. Yan ang nakita namin, eh. From the very beginning, yan ang briefing ng abogado. Sabi, huwag kayo magano kasi yan ang pinakamahirap i-defend sa korte. Yung nagsisinungaling ka. Eh, from the very beginning, totoo at totoo ang sinasabi namin. Wala kaming dinagdag na kung ano-ano dyan. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. So next, guys. Doon, sa Good time. Yung listahan ng mga senador, boss, tsaka congressman, parang in-expect namin lahat sila nabayaran eh. Pero parang bakit maikli lang yung listahan? Yung iba sir, hindi na namin siguro kung nabigyan man, hindi na namin matandaan kung kailan. Saka hindi namin maano kung maalala kung kanino. Pero pag libawa, ano sa amin na ituro, ipakita sa amin, siguro maalala namin. Guys, come on. Sir, ako po. Sir, ano pong reaction niyo sa sinabi ng Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay sasampahan ng kaso? Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, dyan sa Antipulo. At huling nag-deliver ako dyan, kasama ko si Mark Tiksay, noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil kitang-kita namin lahat. To be clear, sir, sino yung pinadeliveran natin sa Antipolo? Si, sir, Antonio Trillanes, former. Sir, pwede malaman kung magkano? Yan, sir, yung portable coupon, envelope. Envelope. Siguro, sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. So, hindi niya may pagkakaila yun. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yon, huwag siyang magsinungaling, sir. Huwag kang magsinungaling. Dahil totoo lahat yon. Yun ang totoo dun, sir. Sir, gaano ninyo kakilala si dating Senador Trillanes? Bilang isang Navy, sir, kilala namin yan, pumutok yung Magdalo nung araw, 2003. Yun. Doon namin siya lubusang nakilala, sir. Kasi siya yung isa na nagdala doon sa Magdalo na yun. So hanggang naging senador siya, sir, kilala namin siya.
So, yung respeto namin, napakalaki sir ang respeto namin. Ang nilalag lang namin dito ay yung parang, yung pawang katotohanan lang na kuha namin sa kanya. Kaya wag niyang pasinungalingan yon dahil tutulak yun sir. Yun lang po. Sir, sa una yung deliver, sir, ng mali-malita, hindi ba talaga kayo nagkaroon ng duda? Wala sir, Wala talaga? wala kaming idea doon sir. Yung mali-malita na yon. Pero alam nyo ang laman. Oo sir, alam namin ang laman kasi binibilang nga doon sir sa una sa Baliberte. Hindi ba talaga pumatak sa utak nyo na Oo sir, wala sa amin ang yun. naging pira nito? Opo, wala sa amin yun. Huli na lang po namin nalaman na yung pera na pala na yun ay galing sa flood control project. Nung nakita ninyo kumupit yung mga pulis, sir, hindi ba kayo nainggit na kumupit din? Wala naman kami sir na nakita ng pumupit ang mga PNP na kasama namin. Hindi na namin ano yun, sir. Pero napicturean nyo po, hindi ba? Wala sir, siguro yung fake news yan yun sir na yung lumabas doon na may picture na may kamay. So hindi na nakalagay sa affidavit namin yan, sir. Wala sa affidavit namin. Wala sa affidavit niya yan? Hindi Wala, sir. pirmado po yun. Curious ako sa binigay yung pera kay Chairman George Garcia. Anong kapalit nun? Wala naman sir, yung ano lang sa amin doon na nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. So, meron kaming van dyan na bulletproof. Yun lagi yung may laman ng pera, standby. Sino yung boss, sir? Si Boss Sandy. Ngayon, kami ng mga security, kasi pag meeting ko sa taas, ay nagi yung mari. Nandun yung close-in, saka yung mga dikit sa doon. Hindi naman lahat papasok eh. So dito kami mga security driver sa gilid, nakakapakaikot kami. So yung sasakyan namin na may laman ng pera, so nakita namin na dumikit yung sakyan niya. Saka sila niya ni Mark, saka Paul yung transfer sa sakyan niya, sir. Okay, question guys. And sir, follow up ko lang din yung sinabi kanina ni Benji. Sinabi niyo hanggang dulo. So kahit anong gagawin nilang intimidation, pressure, so hindi na po kayo magre-recant ng mga statement niyo sa affidavit niyo. Wala na sir. Wala na sir. Wala nang atraso. Wala nang Wala atraso. na yun. Okay, so sir, bago lumabas si Gutesa, nakipag-coordinate ba sa inyo? Wala sir. Wala sir. Wala, sir. So, sarili talaga niya desisyon yun. Oh, Yes, sir. So, nung nalaman nyo yun, ilang buwan ba yun bago kayo lumabas? Bago paglabas si Gutesa? Nagkaroon na ba kayo doon ng pagmi-meeting? Ano ba tayo? Lalabas ba tayo nito o hindi? Comment Hindi. po. Sa amin kasi dyan, sir, yung mga opisyal namin dyan, kumbaga, inuhold kami na huwag na kayo sumali doon. So, merong ano dyan, sir, na inano kami, huwag na lumabas. Until, Nung pumatok si Tap Gutisa, yan lang po. Month prior, sir, pagkasama kami ni Orly Gutesa, ang sinabi sa akin, Chris, dyan ko muna, may pa-flood sign na ako. Yung sabi niya, lilipat ako na ibang trabaho, pugutin kita pag ano. Ang hindi ko alam na pag after 1 month, na lumabas na siya sa Senate Blue Ribbon Committee, sir, nagulat kami, wala kaming idea, sir. Diyan ka pala, Tap. so walang coordination ng nangyari Walang talaga. coordination nangyari. Diyan ka pala, Tap. Akala ko hugutin mo ako. Kaya na pa sponsor, akala ko hugutin mo ako. Dahil may bago tayong trabaho. Kasi panahon yun, pumutok na yung flood control ka, sir. In-expect na namin na mawawalan kami ng trabaho talaga. Paano ang pamilya namin? Eh, sabi namin sa kanya, Tap, baka meron kang makasampahan natin ng trabaho. Baka pwede. So, Tulungan nung mo kami. paglabas ni Gutesa, sir, ongoing pa yung trabaho nyo? Oh, Yes, sir. Sir. Nagde-deliver pa? Ay, hindi sir. May meron Parang- mga dalang. Pero Tinigil na deliver yan. pa rin? Meron din siya, pero hindi na siya Masyado. madalang. Okay, one more question guys. Mga kapatid, may isang tanong lang ako. Okay. Ngayon naki-question yung inyong kredibilidad. Naniniwala ba kayo na kung yung unang mga sinabi ninyo ay kasinungalingan, lahat ng sasabihin nyo ay pawang kasinungalingan na dahil depensa dun sa unang kasinungalingan na sinabi nyo. So kayo ba ay handa na humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, at sabihin na yung sinasabi ninyo ay pawang katotohanan? Yes po. Handa ka Opo, sir. Panindigan namin yan kasi yan ang nakita namin, sir. hanggang dulo.
Tulad ng sinabi ko sir kanina, kahit saang korte kami magharap-harap, kung ano lang yung nandoon na partisipasyon namin tungkol doon sa pagbabasura, yun po ang namin. Yun ang sasabihin namin. Kaya ko na itanong yan, lahat ng departamento ng gobyerno takot na makaharap kayo. So, sa nakikita natin ng sambayan ng Pilipino, ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Yan. Puro salag ang ginawa nila pagkatapos ng lumabas kayo, puro depensa, imbis na patawag kayo at kakausapin at alamin kung totoo ba sinasabi nyo. Magbigay tayo ng ehemplo, yung Senado. Sinabi ni Senator Lacson na dinidiscredit niya yung inyong mga kredibilidad. So ito ay tahasa na pagtaliwas o pagtanggi na kayo ay makaharap. So ulitin ko, kung ang una ninyo sinabi ay pawang kasinungalingan, mga susunod ninyo sasabihin ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinabi ninyo. So naniniwala kayo, naniniwala ang taong bayan, maraming sumusuporta sa inyo. Nakita nyo naman sa mainstream media, talagang sinusuppress kayo, social media, tumatabla kayo. Marami ng mga retirees ang sumusuporta sa inyo. Sa bilang namin ngayon, running to 300 pataas na, ang MNLF, MILF naniniwala sa inyo. So naniniwala kami na ang sinasabi ninyo ay pawang katotohanan. Opo, sir. Okay sir, bago kayo lumabas, nagkaroon kayo ng coordination. Kayong 18 Marines. Yes po. Then, before kayo lumabas, sir, alam naman natin lahat tayo may minamahal tayo sa buhay. Anong action yung ginawa bago kayo lumabas? Sa amin, sir, expected na namin yan na mayroon talaga kaming mabangga dyan. Saka mayroon kaming threat dyan sa kanila. So, sa amin naman, hindi naman kami natatakot basta sa amin ay katotohanan lamang. So, sinikir niyo ba yung pamilya niyo? What I mean, something like that? Nandiyan na sa tahanan namin, sir. So, ano lang, sabi niya, ingat lang. Kasi hindi naman tayo kriminal na hahabulin tayo, hulihin tayo. Hindi naman siguro tayong sabihin na barilin nila kami dyan sa ano. Siyempre, kung ganun ang usapan, ibang usapan, didipinsahan namin sarili namin. Okay, kasi may question kasi sir, nakabase kang Gutesa. Di ba, nalaman naman natin na parang hinaras yung asawa niya. Then, it turns out na bumaliktad na si Gutesa. Base sa sinasabi ni Kung Mike. Ano lang siya, So, yun saywar ang lang basis po ko. yun. Saywar lang po. Kaya, kasi siya lang mag-isa eh. So, kumbaga kami, ako, naawa din ako sir sa kanya. Kasi, nung time na yun, nung pumutok siya, nung sunod na araw, tumawag sa akin, pwede mo akong tulungan sa laban. So, kaso lang, nung pumunta ako dun sa area niya, hindi ko na siya makontak. So, wala na akong kontak sa kanya, sir. Sir, bago kayo lumabas, meron kayong contact kay Congressman? Wala na, sir, Kasi, wala na, sir. Nung lumabas Wala na, naman wala na. ng buwan na yan sa ibang bansa kasi nagpagamot po siya. So wala na kayong contact bago kayo lumabas? Wala na mga... Sa officer namin, sa level po namin, hindi man pwede kaming paglayas. Direct contact, sir. Meron nakakontak po May sa amin. dinadaanan pa. Nung tinanggal kayo sa trabaho, sir, may separation pay ba kayo mula kay Congressman Saldi? Nung tinanggal kami, nakakuha namin, pero kalahati lang sa base pay namin. So, konti na lang natira doon kasi marami ang kinaltas. So, parang hindi sapat yung natanggap po namin. Sabi nila yung si Laila de Lima daw yung nasa affidavit ninyo, hindi daw siya congressman noon at saka nasa kulungan daw siya noon. So paano siya nakatanggap at bakit siya binibigyan? Hindi, nung nakita ko sa 2 beses pumunta sa townhouse. 2 beses siya nagipag-meeting po dyan. May natanggap po siya. Alam nyo kayong dahilan bakit siya nakikipag-associate kay Saldi po? So, hindi ko na masyado, kasi kami, hanggang security level lang kami. Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandyan na po kami sa perimeter. Okay, question guys. Good time kasi Sir, yung sa Quadcom, sir, kasi deny po sila na tumanggap sila ng mga deliveries ng maleta. Ano po yung masabi, particularly po kay Congressman Abante na he is denying na tumanggap siya ng mga pera yun sa ginawa nila yung 5 million yata yung nagkakamali sa affidavit ninyo. Ano pong masabi doon kay Congressman Abante?
So, dun sa member ng Quadcom, sir, bago pumunta kami ng sa Congress, ito merong dito sa BGC, sa kondo ni boss, may dala-dala na kaming mga paper bag na may laman ng pera. Marami po na nilalagay sa sasakyan, sa van. Minsan kung kasya dun sa limo ni boss, nandun sa likod. So, kami nang pag-convoy papunta sa SOR, inaakyat namin, ang AA na yung nagdi-distribute po. So hindi mismo yung congressman yung inabutan ninyo? Yung mga assistant Bali niya. kami na naghakot, magkagasakyan. Yung executive assistant niya na po, yung nag-distribute yun dyan po. So pag-aakot niyo ng pera, sir, pag di-deliver ninyo, may idea ba kayo kung kanino itong, alam na ninyo kung sino yung Tatanggap. pagdadala ninyo o tatanggap? Apo, sir. Wala bang nagreklamo sa mga tumanggap na kulang yung na-receive nila o wala silang na-receive tapos kayo yung sinisi? Wala namang Wala ganun, naman sir. po na sir. Hindi na namin yun sir eh. Kasi paglabas na lang nila, sir, yung mga dala naming van, paper bag na may lamang pera, dala-dala na rin nila, sir. Ano yun, sir? Every hearing ng Quadcom yun? Opo, Yung sir. delivery? Dalawang beses po, sir. Grabe. Sana all. Kaya palang ano nila, double time sa Kasi hearing. yung mga paper bag niyan, sir, bago magpunta ng Congress, bumibili kami mga paper bag din sa BDC, sir. Lahat ng mga yan, sir, National Bookstore, mga paper bag, sir, na kasya yung 10. So kami bumibili, tapos bibigay namin kay Paul. Kasi sinisend lang sa Viber group namin, Paul, okay na ba ito? Okay na, sir, okay na. Yeah. So I'm sure that time alam niyo na ang kalokohan. Hindi man namin. Hindi pa rin. So sir, naghihinala lang kami na bakit may ganun. Pero sa level namin, for security lang na kami sa VIP namin, sir. So hindi naman kami nag-iisip ng hindi maganda sa security namin. Sa boss namin, kasi siyempre sinasahura niya kami. Okay naman pasahod siya sa amin. Saka, sir, yung pera na yon, alam naming pera yan, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yan. Yun yung kwento na totoo lang, sir. Galing ba ito sa bangko, boss, yung mga pera? Ang, Hindi ko alam kung paano. Hindi na, sir. o sir, kasi hindi namin concern. Doon sa bali na kasi po, Doon yung bagsakan. binibilang, sir, eh. Saka doon na nila nire-repack o nilalagay sa mga